Mga minamahal, nanalangin ka ba, nag-ayuno, nagpahayag, at naghintay sa Diyos? Ngunit iniisip mo kung sinagot niya ang iyong mga panalangin, o kung dapat kang magpatuloy sa paghihintay. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga sagot sa iyong mga panalangin ay nasa harap mo na? Marahil ay hindi mo sila napansin dahil hindi mo alam. Ang mga tao ay maaaring maging napakadramatiko, at ang ugali na ito kung minsan ay nakakaapekto sa ating buhay panalangin. Madalas nating inaasahan na tutugon ang Diyos sa isang malakas na tinig, isang himala, o iba pang dramatikong tanda kapag nananalangin tayo. Kahit na magagamit ng Diyos ang lahat ng mga paraan na ito, hindi siya palaging sumasagot sa ganitong paraan. Minsan ang kanyang tugon ay maaaring dumating bilang isang kapayapaan na pumupuno sa iyong puso o isang salita mula sa banal na kasulatan. Marahil ay napalampas mo ang kagalakan ng mapagtanto na ang iyong mga panalangin ay sinasagot dahil hindi mo alam ang mga palatandaan. Hindi na ito ang mangyayari. Sa video na ito, matututuhan mo ang tungkol sa 7 palatandaan na nagpapahiwatig na sinasabi ng Diyos, narinig ko ang iyong mga panalangin. Dapat mong maunawaan na ang ilan sa mga palatandaang ito ay maaaring ganap na magbago kung paano mo nakikita ang mga banal na tugon. Kaya siguraduhing manood ka hanggang sa wakas, habang inihahayag ng Diyos ang kanyang katotohanan sa iyo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, at i-click ang buton ng notification para ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na video. Sa Ikalawang Hari Kabanata 20, si Haring Hezekias ay may sakit at nasa punto ng kamatayan. Isinugo ng Diyos si Propeta Isaias upang sabihin sa kanya na simulan ang pag-aayos ng kanyang bahay, na nagsasabi na hindi siya gagaling mula sa kanyang sakit. Sa halip, siya ay mamamatay. Matapos marinig iyon, humarap sa dingding si Haring Hezekias at umiyak ng mapait. Nanalangin siya at ipinaalala sa Diyos ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Narinig siya ng Diyos, at bago lumayo si Propeta Isaias mula sa kanyang harapan, pinabalik siya ng Diyos na may isa pang mensahe. Sinagot niya ang kanyang mga panalangin at nakita ang kanyang mga luha. Sinabi rin sa kanya ng Diyos na gagaling siya sa kanyang karamdaman at maipagpapatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa templo. Nangako rin ang Diyos na magdagdag ng 15 taon sa kanyang buhay. Nang marinig ito ni Haring Hezekias, humingi siya ng tanda. Sinasabi ng Biblia sa 2 Hari 20:8-9, tinanong ni Hezekias si Isaias, "Ano ang magiging tanda na pagagalingin ako ng Panginoon at na ako ay akyat sa templo ng Panginoon sa 3 araw mula ngayon?" Sumagot si Isaias, "Ito ang tanda ng Panginoon sa iyo na gagawin ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Ang anino ba ay uusad ng 10 hakbang o urong ng 10 hakbang?" Pinili ni Hezekias ang huling opsyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos manalangin si Propeta Isaias, pinaatras ng Panginoon ang anino ng 10 hakbang. Ito mismo ang hiniling ni Haring Hezekias. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay nakikitungo sa kanyang mga anak batay sa kanilang espiritual na antas. Ang mga palatandaan ay kailangan dahil nagbibigay ito ng kalinawan, lalo na kapag hindi ka sigurado na ang Diyos ang nangunguna sa iyo. Kaya't ang mga palatandaan ay tumutulong sa iyo na maunawaan ang tugon ng Diyos. Nagsisilbi rin sila bilang isang paraan ng paghihikayat. Kahit na hindi mo nakita ang mga sagot na hinahanap mo, kapag ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng mga palatandaan, ang iyong pananalig ay lalakas, at ikaw ay mahihikayat na ang Diyos ay gumagawa sa iyong kaso. Ito ay dahil ang pinakamahirap na bahagi ng paghihintay sa Diyos ay ang katahimikan, kapag hindi mo siya maramdaman o maramdaman. Kaya't magpatuloy sa akin habang sinusuri natin ang mga palatandaan na naghahayag na sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Numero 1, ang Diyos ay nagpapakita sa iyo ng isang panaginip o isang pangitain na nagpapatunay sa iyong mga sagot. Ang mga makahulang panaginip at mga pangitain ay malalim na palatandaan na sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Para kang iniimbitahan ng Diyos sa kanyang kaharian para masilip mo kung ano ang kanyang ginagawa bago pa man ito lumitaw sa lupain. Halimbawa,
Kung ikaw ay nananalangin at nagtitiwala sa Diyos para sa bunga ng sinapupunan at nakikita mo ang iyong sarili sa namumulaklak na lupain sa isang panaginip, ang panaginip na iyon ay naglalarawan ng pagiging mabunga. Kaya ito ay isang senyales na ang iyong sanggol ay papunta na. O nakikita mo ang iyong sarili na umaakyat sa hagdanan o elevator, kapag nagdarasal ka para sa promosyon sa iyong pinagtatrabahuan, iyon ay isa pang senyales na handa ka na ng Diyos na itaas. Kaya, maaari kang sumang-ayon na ang mga panaginip at mga pangitain ay malinaw na mga palatandaan na ang iyong mga panalangin ay nasagot. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo kayang biruin ang iyong mga pangarap. Sa halip, kailangan mong bigyang pansin ang iyong mga pangarap, dahil ang mga ito ay mga daanan kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Minamahal, dapat mong malaman na ang ilan sa mga panaginip na ito ay maaaring simboliko. Gayunpaman, ang ilan ay literal. Si Daniel ay nanalangin para sa kaunawaan sa panaginip ng hari. Itinala ng Biblia na sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng paghahayag ng mga misteryo sa kanya sa isang pangitain sa gabi. Minamahal, dapat kang maging maingat upang subukan ang iyong mga pangarap at pangitain sa salita ng Diyos. Ito ay dahil ang dyablo ay maaaring manipulahin ang iyong panaginip. Kaya bago ka maniwala sa anumang panaginip, siguraduhin ito ay naayon sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay tanungin ang banal na espiritu para sa interpretasyon. Ito ay mahalaga upang hindi mo ito bigyan ng maling interpretasyon. Gayon din, dapat kang kumuha ng angkop na pagsusumikap upang makiusap ang dugo ni Jesus. Ito ay upang hindi maagaw ng dyablo ang iyong magagandang pangarap. Kailangan mo ring maging maingat sa kung kanino mo ibinabahagi ang iyong mga pangarap. Kahit na ang iyong pinakamalapit na pamilya ay maaaring mainggit sa iyong magagandang pangarap. Alalahanin si Joseph, kung hindi dahil sa panghihimasok ng Diyos, marahil ang kanyang mga panaginip ay hindi makikita ang liwanag ng araw. Bilang dalawa, ang mga pagdalaw ng anghel at mga pagkumpirma ng propeta. Ang mga anghel ay mga mensahero ng Diyos. Dinadala nila ang mga mensahe ng Diyos sa kanyang minamahal na mga anak. Ang Biblia ay puno ng mga pagkakataon kung saan ipinadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang dalhin ang masayang balita ng mga nasagot na panalangin. Ang isang popular na halimbawa ay ang kay Zacarias at ng kanyang asawang si Elizabeth. Ang mag-asawa ay umaasa at nananalangin sa Diyos para sa isang bata sa loob ng maraming taon. Sa huli, sinagot sila ng Diyos. Habang ginagampanan ni Zacarias ang kanyang tungkulin bilang saserdote sa templo, tinanggap niya ang pagdalaw ng isang anghel. Lucas 1:13, ngunit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Juan." Ang patotoo ng anghel ay isang palatandaan na sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Gayon din, si Padre Abraham ay nagtitiwala sa Diyos para sa isang anak sa kanyang asawang si Sarah sa loob ng maraming taon. Sa isang nakamamatay na araw, pinasaya niya ang mga anghel ng Diyos. Nang malapit na silang umalis, sinabi nila kay Sarah na maglilihi siya at manganganak sa loob ng isang taon. Nagduda si Sarah noong una. Gayunpaman, nangyari pa rin ito, gaya ng sinabi ng mga anghel. Minamahal, alam mo ba na hindi mo kailangang makakita ng isang anghel na may puting damit at mga pakpak? Sa halip, maaaring ipadala ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ang mga propeta, sa iyo. Ang mga propeta ay mga mensahero din ng Diyos. Inihayag ng Diyos ang kanyang natatanging mga plano sa kanila, at inihahatid nila ito sa mga tao ng Diyos. Matagal nang nananalangin si Hana sa Diyos para sa isang anak. Palagi siyang pumunta sa Shilo kasama ang kanyang pamilya. Sa taong ito, nagpunta siya ng may mabigat na puso upang ibuhos ang kanyang puso sa Diyos. Siya ay masugid na si Propeta Eli ay napagkamalan na siya ay isang lasenggo. Hindi siya galit gaya ng iniisip ng isa. Sa halip, maganda niyang ipinaliwanag sa kanya ang kanyang mga pagsubok. Bilang tugon, naglabas si Eli ng isang makahulang salita. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kapayapaan at na ang Diyos ng Israel ay maaaring ibigay sa kanya ang kanyang hiniling.
At iyon lang. Nang sumunod na taon, nagkaroon na siya ng Samuel. Minamahal, kapag sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, mapapansin mo ang pagdagsa ng mga aktibidad ng mga anghel at mga propetikong nilalang. Bagamat maaaring hindi gaanong mahalaga ang mga ito, kaya hindi mo dapat hamakin ang sinuman. Pangatlo, mga pag-atake ni Satanas at tumaas na oposisyon. Ang tanda na ito ay maaaring hindi masyadong kasiyasya para sa iyo, gayunpaman, ito ay totoo. Maaaring hindi alam ng dyablo ang isip ng Diyos para sa iyo, gayunpaman, maaari niyang hulaan. Alam mo bang isa siyang anghel noon? Kaya, siya ay nakakaunawa sa espiritual na kaharian. Isa pa, sinasabi sa atin ng Biblia ang tungkol sa kanyang mga ahente, na kanyang mga tagapagbigay alam, at sila ay matatagpuan sa lahat ng dako. Kaya kapag naramdaman niya na sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, o kung nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang mga demonyo na malapit nang mangyari ang mabubuting bagay sa iyo, pinalalabas niya ang lahat ng impyerno. Para bang lahat ng demonyo sa impyerno ay laban sa iyo? Nagtataka ba kayo kung bakit niya ito ginagawa? Kasi galit na galit siya sa iyo. Sa simula pa lang, wala siyang magandang intensyon para sa iyo. Alalahanin ang ginawa niya sa buong sangkatauhan sa hardin. Isa pa, isaalang-alang ang paghatol ng Diyos nang ipahayag niya ang alitan sa pagitan ng binhi ng babae at ng binhi ng serpyente. Sa makatuwid, wala kang kailangang gawin bago ka salakayin ng dyablo. Sapat na dahilan ang pagiging tao mo para magalit siya sa iyo. Para makoronahan ng lahat, Kristiyano ka rin. Dahil dito, nagsiselos siya sa iyo. Mayroon kang kung ano ang wala sa kanya, at iyon ay nakakaasar sa kanya. Kaya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang iyong mga pagpapala. Maglulunsad siya ng iba't ibang pag-atake sa iyo. Aatakehin niya ang iyong buhay panalangin na nagiging sanhi ng iyong pagod at pagod. Matutuklasan mo na ang iyong pananampalataya sa Diyos ay nagsisimula ng humina. Ipinapaliwanag nito kung bakit biglang nadidismaya ang ilang tao sa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Ito ay panlilinlang ng dyablo. Alam niya na sinabi na ng Diyos, ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Sa palagay mo ba ay ihahalukitip niya ang kanyang mga kamay at panoorin kang makarating sa linya ng pagtatapos? Siyempre hindi. Hindi ka dapat panghinaan ng loob kapag napapansin mo na ang iyong pananampalataya ay nag-aalinlangan o na ang pagsalungat at pagtutol ay tumitindi. Sa halip, maging mas matalino kaysa sa dyablo. Isaalang-alang ang isang kabayo. Sa tuwing naramdaman nito na malapit na ito sa finish line, madalas itong nagpapakita ng isang surge ng enerhiya. Maaari mong mapansin na pinahaba nito ang kanyang hakbang at nagsasagawa ng higit pang mga hakbang bawat segundo, sa gayon ay nakakakuha ng higit na lakas at bilis. Ito ang dahilan kung bakit madalas na sinasabi na ang kabayo ay nangangamoy ng kwadra. Minamahal, nararamdaman mo rin ba ang mga sagot sa iyong mga panalangin? Si Apostol Pablo ay nanalangin para sa bukas na mga pintuan sa kanyang ministeryo. Hinikayat pa nga niya ang mga taga-Kolosas na manalangin para sa kanya upang mabuksan ng Diyos ang pinto para sa kanyang mensahe. Gayunpaman, ang sagot sa panalangin iyon ay hindi dumating ng walang pagsalungat. Sinabi niya sa isa mga taga-Korinto Kabanata 16 na, "Siyam na, sapagkat nabuksan sa akin ang isang malaking pintuan para sa mabisang gawain, at marami ang sumasalungat sa akin." Nakikita mo ba yun? Ano sa tingin mo ang ginawa ni Paul? Sa tingin mo nag-back out siya? Hindi niya ginawa. Ang kanyang mga resulta at tagumpay ay isang testamento na hindi niya binigay. Ang kanyang patotoo ay nakipaglaban siya sa mabuting pakikipaglaban at nainingatan niya ang pananampalataya. Minamahal, ito rin ay maaaring maging patotoo mo. Maaaring lumala ang mga bagay. Ipinapakita lamang nito na narito ang iyong sagot. Huwag kang sumuko. Bilang 4, pagkahanay at pagsang-ayon sa kalooban at kalikasan ng Diyos. Minamahal, ang isa sa pinakamalalim na palatandaan na sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin ay na inihanay kanya sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Alam mo ba kung bakit?
Ito ang tanging landas na humahantong sa katuparan. Sinabi ni Jesus na siya ay dumating sa dami ng mga aklat na isinulat tungkol sa kanya, na kung saan ay upang gawin ang kalooban ng Diyos. Gayon din, ang buong buhay mo ay nasa mga aklat ng Diyos. May intensyon ng Diyos habang nililikha ka niya, at gaano man katagal ang buhay mo, kung hindi ka namumuhay ayon sa kanyang inaasahan, hindi ka nabubuhay ng maayos. Matatagpuan mo lamang ang katuparan kapag nagsimula kang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isipin ang isang bata na gumagala sa ilang, nagdarasal at umaasang makakahanap ng daan pauwi. Kung bigla-bigla siyang nakatagpo ng mag-akay sa kanya pauwi, sa tingin mo, gaano siya kasaya? Sobrang saya, tama? Ipinadala si Saul upang hanapin ang nawawalang tupa ng kanyang ama. Hinanap niya kung saan-saan, walang pakinabang. Pagkatapos, habang iminungkahi ng isa sa kanyang mga lingkod na pumunta sila sa isang propeta para sa mga tagubilin na may dalang regalo, gaya ng kaugalian ng mga Israelita, pagdating doon, sinabi ni Samuel sa kanila na natagpuan na ang mga tupa. Gayunpaman, sinabi rin niya kay Saul na hinihintay siya ng Israel. Pinahiran niya siya bilang hari at nagbago ang landas ng kanyang buhay. Nagkaroon ng pagredirect mula sa isang naghahanap ng asno, siya ang naging unang hari ng Israel. Siya ay nababagay sa mas malaking plano ng Diyos. Minamahal, ang parehong naangkop sa iyo. Mayroong walang humpay na kagutuman na namamalagi sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ito ay isang pananabik na lumalampas sa nakikita, hinihimok ka nitong maghanap ng isang bagay na mas malalim. Iyan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit, sa tuwing magdarasal ka, kadalasang sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong anyo muna sa iyo, pagtitiyak na akma ka sa iyong hinihiling. Ipinaliliwanag nito ang banal na kasulatan sa 1 Juan 5:14-15. Sinasabi nito, ito ang tiwala natin sa paglapit sa Diyos, na kung humingi tayo ng anuman ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. At kung alam nating dinirinig niya tayo, anuman ang ating hingin, alam nating nasa atin ang hinihingi natin sa Kanya. Minamahal, alam mo ba na ang isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi nasagot na mga panalangin ay ang pagdarasal sa labas ng kalooban ng Diyos? Ibig sabihin kapag nananalangin ka para masiyahan ang iyong pagnanasa, hindi ka sasagutin ng Diyos. Napakalinaw ng Biblia tungkol dito. Kaya, kapag narinig ng Diyos ang iyong mga panalangin, sinisimulan niyang ihayag ang kanyang kalooban sa iyo. Minsan, binabago niya ang iyong mga hangarin. Matutuklasan mo na ang mahalaga sa iyo noon ay hindi na. Kunin, halimbawa, kung nagdarasal ka para sa tagumpay sa pananalapi para sa kaginhawahan o upang matupad ang pagnanasa ng mga mata, matutuklasan mo na gusto mo na ngayong tumulong sa iba. O sinimulan niyang ayusin ang iba't ibang mga pangyayari, maganda man o hindi, para maging akma ka sa iyong hinihiling. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong panalangin ay madalas na tungkol sa espiritual na paglago. Inilalagay ka ng Diyos sa mahihirap na sitwasyon na sumusubok sa iyong paniniwala. Hindi para mahulog ka. Sa halip, ito ay upang maging sapat ang iyong lakas para sa mga sagot sa iyong mga panalangin. Sasang-ayon ka na kahit gaano mo kamahal ang iyong 5 taong gulang na anak, walang paraan na ibibigay mo sa kanya ang iyong mga susi ng kotse, tama ba? Ginagawa ito dahil sa pagmamahal para hindi masaktan ng iyong anak ang kanyang sarili. Kahit na ang Biblia ay nagsasabi, hanggat ang tagapagmana ay nananatiling isang bata, siya ay inilalagay sa ilalim ng mga tagapagturo at mga gobernador. Kapag napansin mo ito, magalak dahil sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Inihahanda ka lang niya sa hinihiling mo. Numero 5, mga mahimalang bukas na pinto. Mga minamahal, isang palatandaan na sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin ay ang mga bagay ay magsisimulang mangyari ng mabilis sa iyong buhay. Ito ay dahil kapag ang Diyos ay dumating, siya ay dumarating ng malaki. Ibinabalik niya ang lahat ng nawala sa iyo. Parang sinasabi ng Diyos na, anak, nakita ko ang iyong mga luha. Kunin mo itong mga pagpapalang ito bilang kabayaran. Alam mo ba na ito ang ginawa niya para sa mga Israelita?
Nanatili sila sa Ehipto ng 430 taon nang dapat silang gumugol ng 400 taon sa pagkaalipin, gaya ng sinabi ng Diyos sa kanilang ninunong si Abraham. Sila ay nasa matinding sakit ng pagkaalipin. Pagkatapos ay dumating sa isang oras na ang kanilang pag-iyak at pagdaing ay umabot sa Diyos. Ipinadala ng Diyos si Moises sa kanila bilang tugon, na tumayo bilang kanilang tagapagsalita sa harap ni Haring Paraon at ng kanyang kapatid na si Aaron. Inihatid ni Moises ang mensahe ng Diyos kay Paraon na sinasabi sa kanya na palayain ang mga anak ni Israel. Pero hindi siya nakinig. Upang ipakita ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan, sinalot ng Diyos ang mga Ehipsyo. Ito ay tungkol sa oras na ang Diyos sa wakas ay tapos na kay Paraon. Ngunit bago ang ika-negatibo 1-0 salot, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na pumunta sa kanilang mga kapitbahay at humingi ng mga kagamitang pilak at ginto. Nakapagtataka, iniulat ng Biblia na sa isang gabi, dinambong nila ang mga Ehipsyo. Hinipon ng Diyos ang puso ng mga Ehipsyo, at ang mga Israelita ay nakasumpong ng lingap sa kanilang paningin. Ibinigay sa kanila ng kanilang mga kapitbahay na taga-Ehipto ang lahat ng kanilang hiningi. Para bang nakuha nila ang kabayaran sa lahat ng kanilang mga taon sa pagkaalipin. Mga minamahal, magagawa rin ng Diyos para sa iyo. Kapag sinagot niya ang iyong mga panalangin, matutuklasan mo na ang lahat ay nagsisimulang malagay sa lugar. Magsisimula kang makahanap ng pabor sa lahat ng lugar na minsan mong naranasan ang mga pagkabigo. Kapag nangyari ito sa iyo, huwag kang magtaka. Sinabi na ng Diyos, para sa iyong kahihiyan, bibigyan ka niya ng dobleng kaluwalhatian. Bawat pintong nakasarado ay magsisimulang bumukas sa sarili nitong kusa. Ito ay dahil ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay ang Diyos na nagbubukas, at walang sinumang makapagsasara. At kapag siya ay nagsara, walang naglalakas loob na magbukas. Sinabi niya na kanyang ibabalik ang mga taon na kinain ng mga balang at mga uod. Minamahal, ito ang iyong pamana bilang anak ng Diyos. Numero 6, hindi may paliwanag na kapayapaan at kagalakan. Ang isa pang malalim na palatandaan na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin ay pinupuno niya ang iyong puso ng kanyang kapayapaan at kagalakan. Nagising ka na ba sa sobrang saya ng hindi maipaliwanag, lalo na kapag naging mabigat ang iyong puso noong nakaraang araw? Alam mo ba kung ano ang nagbago? Ang banal na espiritu ay naghatid ng mensahe ng nasagot na mga panalangin sa iyong puso. Mga minamahal, kailangan mong malaman na ang kapayapaan at kagalakan ay mga wika ng banal na espiritu. Ang ganitong uri ng kapayapaan at kagalakan ay karaniwang naiiba sa isa na nakukuha mo mula sa mundo. Nagmumula lamang ito sa Diyos, lalo na pagkatapos ng taos-pusong panalangin. Tinutukoy ng Biblia ang ganitong uri ng kapayapaan bilang higit sa lahat ng pangunawa ng tao. Normal lang naman na magalak pagkatapos makatanggap ng mga sagot, di ba? Gayunpaman, ang kapayapaan at kagalakan na ito ay lampas sa iyong damdamin. Ito ay hindi isang pakiramdam ngunit isang makabuluhang tanda ng nasagot na panalangin. Ang kapayapaan at kagalakang ito ay kadalasang sinasamahan ng kakaibang lakas at katatagan, kahit nasa gitna ng mga hamon. Matutuklasan mo na ang iyong lakas ay nababago. Ito ay dahil ang kagalakan ng Panginoon ay naging iyong lakas. Hindi mauunawaan ng mga tao sa paligid mo kung bakit ka payapa o masaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay lampas sa anumang pangangatwiran ng tao. Paano mo ipapaliwanag ang pag-awit at pagpupuri ni na Pablo at Silas habang nasa bilangguan? Tandaan, nanalangin sila. Sinasabi ng Biblia na nanalangin sila at umawit sila. Kaya't ang panalangin ay nauna sa kanilang pag-awit. Ang pag-awit na ito ay isang pisikal na pagsabog ng kagalakan na pumuno sa kanilang puso. Mula sa kwento, makikita mo na isang lindol ang nangyari ng gabi ring iyon. Naputol ang kanilang mga tanikala, at kalaunan, pinalaya sila ng may paghingi ng tawad. Mga minamahal, anuman ang iyong pinagdaraanan, mag-ingat sa kapayapaan at kagalakan ng Espiritu Santo. Numero 7, kumpirmasyon sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay at amen.
Lahat ng iba ay maaaring mabigo, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Ang Biblia ay nagsasabi ng dalawang bagay na hindi nababago: ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Sa makatuwid, maaari mong paniwalaan ang anumang bagay at lahat ng iyong nabasa sa nakasulat na salita ng Diyos. Nanalangin ka na ba tungkol sa isang bagay at isang talata sa Biblia ang nahuhulog sa iyong puso doon mismo? O may nabasa ka bang talata sa Biblia tungkol sa iyong sitwasyon, maaaring habang nakikipag-usap sa isang kaibigan o habang nakikinig sa iyong pastor na nangangaral? Minamahal, kung nangyari ito sa iyo, kung gayon hindi ito nagkataon, alam mo kung ano? Napaka-intentional ng Diyos sa iyo. Inayos niya ang lahat para sa ikabubuti mo. Mga minamahal, kapag nananalangin ka, itinuturo ka ng Diyos sa tamang kasulatan sa tamang panahon. Maaaring hindi mo man lang naisip ang talatang iyon noon, ngunit bigla na lamang itong bumabagsak sa iyong puso at nagmiministeryo sa iyo. Maaaring kahit na ang banal na espiritu ay nagbibigay sa iyo ng bagong pananaw at paghahayag tungkol sa isang talatang alam mo noon, nagsasalita sa iyo at naghihikayat sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Nangyayari ito dahil sinagot na ng Diyos ang iyong mga panalangin, kaya nais niyang makita mo ito para sa iyong sarili sa kanyang salita. Kaya't huwag kalimutan na sinabi niya na dinadakila niya ang kanyang mga salita nang higit pa sa kanyang pangalan. Nangangahulugan ito na wala sa kanyang mga salita ang mabibigo dahil siya ay Diyos. Mga minamahal, huwag mong tingnan ang Biblia bilang isa sa mga aklat na iyon sa iyong istante. Ito ang buhay na salita ng Diyos. Sinasabi ng 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Nakikita mo ba yun? Ang bisa ng salita ng Diyos ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Halimbawa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinapakita niya sa iyo ang daan palabas sa iyong mga problema. Nangyari ito kay Daniel. Si Daniel ay nagdarasal para sa kinabukasan ng Israel. Bilang sagot sa kanyang mga panalangin, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata upang makita kung ano ang isinulat ni Propeta Jeremias tungkol sa panahon ng pagkatiwangwang ng Israel. Nang matagpuan niya ito, nakita niyang dapat silang gumugol ng 70 taon sa Babylonia. Ang oras ay natapos mula noon at walang pag-asa para sa pagpapanumbalik. Naging dahilan ito upang mag-ayuno siya ng 21 araw. Isipin na hindi niya nakita ang bahagi ng kasulatan na isinulat ni Jeremias. Kung gayon ay hindi niya makikita ang pangangailangang manalangin. Ang pangkalahatang epekto sana ay ang mga Israelita ay gumugugol ng mas maraming oras sa pagkaalipin. Ngunit salamat sa Diyos na natagpuan niya ang kanyang mga sagot at hindi niya ito pinabayaan. Mga minamahal, maaaring inihayag na ng Diyos ang mga sagot sa iyong mga panalangin, ngunit hindi mo ito pinapansin. Pag-isipan ito. Bukod dito, maaari ring i-highlight ng Diyos ang ilang mga pagsasaayos na kailangan mong gawin sa iyong pagkatao sa pamamagitan ng kanyang salita. Minamahal, alam mo ba na kung minsan ay isang pagbabago sa pagkatao ang kailangan mo para sa pambihirang tagumpay na iyong inaasahan? Maaaring kailangan mong maging mas mapagmahal o kailangan mong matutong makipag-usap ng maayos. Kapag napapansin mo ang mga bagay na ito, malalaman mo na matatanggap mo ang lahat ng iyong matagal ng pagpapala. Minamahal, ang Diyos ay Diyos na tumutugon sa panalangin. Bilang kanyang minamahal na anak, binigyan ka na niya ng isang blankong tseke. Ang kailangan mo lang gawin ay humingi ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ang sabi sa Juan 16:23, 24, sa araw na iyon ay hindi na kayo magtatanong sa akin ng anuman. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ibibigay sa inyo ng aking Ama ang anumang hingin nyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo humingi ng anuman sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo ay tatanggap at ang inyong kagalakan ay magiging ganap. Pinahihintulutan ka lang na huminto sa pagtatanong kapag kumpleto na ang iyong kagalakan. Ano man ang nagpapalungkot at nakakalungkot sa iyo ay nararapat na ipagdasal. Mga minamahal, alamin mo ito, hindi ka maaaring humingi ng labis sa Diyos.
Alam mo ba kung bakit? Sinabi na ni Jesus na anuman ang hingin mo sa kanyang pangalan, ibibigay sa iyo ng kanyang Ama sa langit. Kung kailangan mo ng banal na interbensyon sa iyong negosyo, ipagdasal mo ito. Kung kailangan mo ng katuparan sa iyong kasal, pagkatapos ay manalangin. Ang iyong kumpanya ay natitiklop, ang pag-urong ay tinatamaan ka ng husto, huwag kang tumahimik. Magdasal. Kung nahihirapan kang makahanap ng direksyon, manalangin. Kahit na sa tingin mo ay kakayanin mo itong mag-isa, ipagdasal mo ito. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil mas kakayanin ito ng Diyos. May limitasyon ang kaya mong gawin bilang tao. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon, at dahil alam niya ang lahat, alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Kung paanong ang isang bata ay hindi nahihiyang humingi ng ilang katawa-tawang bagay mula sa kanyang ama, sa parehong liwanag, ang Diyos ay hindi nahihiya sa iyong pagtatanong. At ang isang bagay na dapat mong ilagay sa iyong puso ay ang Diyos ay hindi nakikinig sa iyong mga panalangin. Alam mo ba na kahit gaano kaganda ang mga senyales, maaaring wala ka pang maramdamang senyales? Hindi ibig sabihin na ibinasura ng Diyos ang iyong mga panalangin. Sa halip, tinuturuan ka niya na magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Nais niyang magkaroon ka ng hindi matitinag na pananampalataya sa Kanya. Nais niya na lumakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin. Madalas sinasabi na ang nakikita ay paniniwala. Gayunpaman, sa kaharian na ito, ang paniniwala ay nakikita. Ipinaliliwanag nito kung bakit sinasabi sa Hebreo 11:1, bilang tiyak sa kung ano ang inaasahan natin at tiyak sa hindi natin nakikita. Nakakahulugan ito na kung makakita ka ng mga palatandaan, luwalhati sa Diyos. Kahit na wala kang nakikitang mga palatandaan, niluluwalhati pa rin ang Diyos. Ito ang uri ng pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa Diyos na mayroon ang mga patriarka at matriarka ng pananampalataya. Sinabi ng Diyos sa hari ng Israel sa pamamagitan ni Propeta Eliseo na hindi siya makakakita ng ulan o hangin, ngunit ang libis ay mapupuno ng tubig. Sa makatuwid, mga minamahal, hanggat mayroon kang tamang katayuan sa Diyos, tiyaking hindi mo ibabase ang iyong mga paniniwala sa mga palatandaan. Sa halip, hayaan ang mga palatandaang ito na palakasin ang iyong pananalig sa Diyos. Magpapatotoo ka. Manalangin tayo. Ama sa langit, nais kong magpasalamat sa iyo sa pagbukas ng aking mga mata upang makakita. Salamat sa liwanag na nakita ko sa video na ito. Ibinibigay ko sa iyo ang kaluwalhasyan dahil ang aking pangunawa ay mabunga na ngayon. Pinahahalagahan ko ang iyong pagbibigay sa akin ng access sa iyong kalooban sa araw na ito. Mangyaring dakilain sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kapag ako ay tumatawag, lagi mo akong dinirinig. Ibinibigay ko sa iyo ang kaluwalhasyan. Napakalaking pribilehyo na dalhin ang lahat sa iyo sa mga panalangin. Sa iyo, nakahanap ako ng isang pinagkakatiwalaan. Sa iyo, nakahanap ako ng kaibigan. Nagpapasalamat ako sa pag-access. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga sagot na natanggap ko sa nakaraan. Salamat sa mga dasal ko na hindi mo sinagot. Alam kong hindi ito dahil kinasusuklaman mo ako, ngunit ito ay dahil sa pagmamahal mo sa akin. Dinadakila kita. Mangyaring luwalhatiin. Mahal na Panginoon, ikinalulungkot ko ang paghahanap ng aking sariling kalooban. Ikinalulungkot ko na mabuhay upang masiyahan ang aking mahalay na pagnanasa. Mangyaring, Panginoon, patawarin mo ako sa pangalan ni Jesus. Ikinalulungkot ko rin dahil sa hindi sapat na pananalig at pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo ako sa pag-asa sa aking kakayahan. Pakiusap, Panginoon, Panginoon, maawa ka sa akin. Panginoong Jesus, kung mayroong anumang bagay sa aking buhay na maaaring gamitin ng dyablo, ang tagapag-akusa sa mga kapatid, laban sa akin sa harap mo, mangyaring alisin ito at patawarin mo ako. Mapagpakumbaba akong lumapit sa iyong trono ngayon at hinihiling na linisin mo ako. Linisin mo akong lubusan ng iyong mahalagang dugo. Mangyaring alisin ang anumang maaaring makahadlang sa aking mga panalangin sa iyo.
Sinasabi ng iyong salita na hindi mo naalalahanin ang aking mga kasalanan. Mangyari sana sa akin ayon sa iyong salita. Panginoon, tinatanggap ko ang lahat ng mga sagot sa aking mga panalangin ayon sa iyong kalooban at oras, sa pangalan ni Jesus. Alam kong ginagawa mong maganda ang lahat sa iyong panahon. Panginoon, pinipili ko ang iyong oras. Panginoon, hindi ko nais na maantala ng sinumang ahente ng demonyo ang mga sagot sa aking mga panalangin tulad ng pagkaantala ng prinsipe ng Persya sa mga sagot sa mga panalangin ni Daniel. Mangyaring hayaan ang aking mga sagot ng mabilis. Panginoon, hinihiling ko na i-renew mo ang aking lakas habang naghihintay ako sa iyo sa aking mga panalangin. Panginoong Jesus, hindi ako mapapagod. Panginoon, iniiwas ko ang bawat pag-atake ni Satanas sa akin. Ang mga palaso ng masasama ay hindi tatago sa aking buhay. Tinatakpan ko ang aking sarili ng dugo ni Jesus. Ako ay pinangangalagaan at ako ay iniingatan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang pangalan ni Jesus ay isang matibay na tor. Ang matuwid ay tumatakbo dito at siya ay naligtas. Panginoon, hinihiling ko ang biyaya na maging sensitibo sa mga palatandaan na ipinapakita mo sa akin. Sinasabi ng iyong salita na ang iyong bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Panginoon, pakiusap, hindi ito ang aking bahagi. Hinihiling ko na ako ay tumanggap sa iyong patnubay. Ang puso ko ay binaha ng kapayapaan at kagalakan ng Panginoon. Nagsisimulang bumukas sa akin ang mga pinto sa kanilang sariling kusa. Ang mga linya ay bumabagsak sa akin sa mga magagandang lugar. Ipinapahayag ko na umunlad ako sa bawat panig. Salamat, Panginoon, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Itinataas kita, Jesus. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ang aking mga panalangin. Ang sagot ko ay nandito. Oh, hallelujah! Luwalhati sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus ako'y nanalangin, Amen. Binabati kita. Nabiyayaan ka na ba ng mensaheng ito? Pagkatapos ay huwag kalimutang i-like, magkomento, at ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong video. Salamat at pagpalain ka ng Diyos.